Hello mga Spark, kamusta kayo? Sa tignan mga Spark, pag-uusapan natin ng ang mga sikreto para maghabol ang isang lalaki sa message. At kung handa na kayong lahat ay magsara po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto para maghabol ang isang lalaki sa message, maging matipid sa iyong mga mensahe. Chris Max pa dyan ang unang sikreto dyan, upang ang partner mo, ang isang lalaki, ay unti-unting maghabol sa iyo, kahit pasabihin natin sa message lang yan. Alam niyo mga kids, ano ba example o paano ba maghahabol ang isang lalaki sa message? Yung tipong nagde-demand siya sa iyo ng oras mo, nagde-demand siya ng reply mo, ng message mo, ng lambing mo, di ba? Ng focus mo. Ganun yan ka-inspired. Ka-inspired, paghahabol ba yun? Oo naman. Bakit? Nagpo-focus yung lalaki sa'yo, nagde-demand sa'yo ng pansin mo, ng lambing mo, ng message mo, ng reply mo, ng dating ikaw. Alam niyo mga ka-inspired, kung bakit ganyan ang partner mo sa'yo. Para bang binabaliwala ka na, para bang minsan di ka nare-replyan, tapos hindi nagpaparamdam, at para bang nanlalamig na sa mga message niya sa'yo, ay dahil ka-inspired masyado mo yung binabalidate. Paano yon? Pinapakita mo sa kanya na sobrang baliw ka sa kanya. Ipinaparamdam mo masyado na sobrang mahal na mahal mo siya. Talaga namang ka-inspired. Lahat ng paglalambing, talaga namang pagpapakatanga ay mini-message mo na sa kanya. Dahilan kung bakit masyadong tumataas masyado ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili at bumababa naman ang pagpapahalaga niya sa iyo. Dapat ka-inspired, marunong ka ng game. Ano ba ibig sabihin ng game? Ka-inspired, hindi naman ibig sabihin ng game yung manloloko ka ng tao, o kaya naman manlalamang ka, hindi naman sa ganon. Ang ibig ko sabihin, kailangan marunong ka sumabak sa digmaan, sa kung namang bagay, kailangan mautak ka. Upang hindi ka baliwalain, hindi ka take advantage, o sabihin abusuhin, or sabihin natin kalimutan ng mga tao, lalo ng mga mahalaga sa'yo. Paano ba yung game ka-inspire? Dapat pinapakita mo na hindi siya ganun kahalaga, sapat lang ang pagmamahal mo sa kanya, may value ka sa pamamagitan ng hindi ka sobra-sobra kung maglambing, hindi ka sobra-sobra kung mag-message, hindi ka sobra-sobra kung magparamdam, hindi ka mabilis mag-reply masyado, hindi ka masyadong demanding sa oras niya, hindi ka ganun kadaling sabihin natin magtampo, hindi ka ganun kadaling magalit, hindi ka ganun kadaling sabihin natin ka-inspired, mabaliw sa isang lalaki upang ang partner mo o sino man taong nakakausap mo, sa personal man yan lalo na sa message, ay ituring ka bilang isang high value na tao, isang high value na babae. Ipakita mo ka-inspired na hindi sila ganong kahalaga upang pahalagahan ka nila. Ka-inspired, paano yun? Di ba dapat pinaparamdam sa partner mo na mahal mo siya? Oo nga, tama yun. Iparamdam nyo sa partner nyo, sa asawa nyo, sa mister nyo, sa boyfriend nyo na mahal nyo siya. Pero wag sobra. Sapagkat ka-inspired, lahat ng sobra ay hindi maganda. Sabi nga nila, lahat ng sobra dito sa mundo ay masama. Dapat sapat lang. Palagi kayong magtitira ng respeto. Talaga namang pagmamahal sa sarili nyo upang mahalin din nila kayo. Huwag nyo masyadong ibaba ang sarili nyo kahit pa sa message yan. Yung iba sa inyo pag nag-message sobrang haba. Yung iba sa inyo pag nag-message sobrang arte, sobrang lambing, sobrang sabihin nating sobrang nagpapakabaliw sa mga sinasabi niya. Dapat matuto kayong magpaka-mysterious. Maging ma-challenge sa inyo yung lalaki. Paghintay siya at mapaisip siya sa iyo bakit hindi ka masyadong nababaliw sa kanya. Alam nyo kasi mga ka-inspired tayong mga tao, palagi tayong nangangarap, palagi tayo ka-inspired na nagsisikap na tayo ay makahanap ng mga tao na magmamahal sa atin ng sobra. Ganun ang isang tao. Kaya naman ka-inspired kung bakit tayo ay nababaliw sa isang tao ay dahil di niya tayo masyadong pinapahalagahan. Bakit kung sino pa yung mga tao na hindi tayo masyadong pinapahalagahan, bakit dun pa tayo baliw na baliw? Di ba kayo nagtataka? Di ba kayo napapaisip? At kung sino pa yung mga tao na nagmamahal sa atin, hindi natin nakikita ang halaga. Ganon kasi ang nature. Ang talaga namang katotohanan sa mundong ito. Ang mga naghahabol ay hindi masyadong pinapahalagahan. Ang mga babae na hindi naghahabol, yun yung matataas ang tingin namin sa kanila. Kaya ka-inspire. Kahit pa sa message yan, huwag mong ipakita ng baliw na baliw ka sa partner mo. Huwag mong ipakita na naghahabol ka. Huwag mo siyang masyadong i-validate.
upang siya ay unti-unting maghabol sa'yo. Talaga namang ka-inspired, sigurado ako mapapaisip yan o mapapatanong pa, bakit parang nag-iba ka? Bakit parang ganyan ka na? Bakit parang hindi siya tulad ng dati? Dati-dati, sobra siya kung maglambing sa akin. Ngayon, ka-inspired yung lalaki, kakaisip sa'yo, ay mas lalo ka nagiging mahalaga. Natatakot na siya ngayong mawala ka. Baka maagaw ka ng iba. Nararamdaman ng puso niya na mahal ka niya. Sa isang mga sikreto upang ang partner mo, sino man taong mahal mo, ay maghabol kahit sa message ka-inspired. Maging matipid sa mensahe mo sa kanya upang isip-isipin ka niya at maghabol siya sa'yo, ka-inspired. At ang pangalawang sikreto mga ka-inspired upang maghabol ang isang lalaki sa message, mag-post ng masasaya at positibo sa social media. Yan ang pangalawa ka-inspired. Bakit naman ka-inspired? Talaga bang maghahabol sa akin ang partner ko, lalaking mahal ko? Talaga bang magme-message yan sa akin? O kaya naman magbabago ang pakikitungo niya sa akin kapag ginawa ko to? Kasi nga sabi mong sikreto ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, tayo mga tao, kapag nakita natin na yung dating nagpapahalaga sa atin ay hindi na masyado nagpapahalaga, yung dating naghahabol sa atin, hindi na tayo hinahabol, yung dating baliw na baliw sa atin, hindi na tayo masyadong pinapakita ng kabaliwan niya sa atin. Sa halip, nakikita natin na kaya niya nang maging masaya kahit wala ka, kahit wala ako, di ba? Sa halip, nakikita mo, kaya niya nang maging maligaya kasamang iba. Noon, ikaw lang, o siya lang, ang talagamang source ng kaligayahan mo. Pero ngayon, di ba, ipakita mo sa kanya na kaya mong maging masaya kahit na hindi ang dahilan ay siya. Ipakita mo na kaya mong maging maligaya kasama ang ibang tao, kaibigan, pamilya, kamag-anak, mga ibang pang mahal sa buhay. Hindi lang dapat ipakita mo sa kanya na sa kanya lang umiikot ang mundo mo. Alam niyo mga ka-inspired, danas ko yan. Danas yan ng maraming kalalakihan. Alam ko yan. Sigurado ako dyan. Ka-inspired kahit kayo naman. Dati, sigurado ako may mga naging boyfriend kayo noon. Mga ex nyo siguro, yung iba sa inyo. Dati pinapahalagaan kayo ng sobra. Minamahal kayo. Ginagawa ang lahat sa inyo. Tapos binabaliwala nyo. Hindi nyo masyado nakikita ang halaga nila. Pero nung panahon na hindi na siya masyado nagpaparamdam sa iyo, nung mga panahon na para bang binabaliwala ka na niya, hindi niya na ipinaparamdam na sobrang halaga mo, nakukuha niya ng maging masaya kahit wala ka, nakikita mong maligaya na siya kahit di kayo nag-uusap, nagkakasama. Di po ba para nakakaramdam ka ng lungkot at namimiss mo yung dating siya sa'yo? Ganon lang yan ka-inspired. Saka lang natin makikita ang halaga o saka natin masasabi sa ating sarili na mahal pala natin sila kapag sila ay hindi na tayo masyadong pinapahalagahan or wala na sila sa atin or wala na ang kanilang pagmamahal sa atin. Ganon lang yan ka-inspired. Talaga naman huwag nung ipakita sa sino man tao na siya lang ang mundo mo. Huwag mong ipakita sa partner mo na wala kang ibang pinaguhugutan ng kaligayahan mo. Diba? Ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos, baka nakakalimutan nyo na ang Panginoon. Ang pamilya mo, ang pangarap mo, ang mga hobbies mo, ang mga ginagawa mo, ang pagsiself mo, ang self-improvement mo, ang pag-aalaga mo sa kalusugan mo, ang mga bagay na nagpapasay sa'yo, baka kinalimutan mo na, baka iniwan mo na, baka hindi mo na ginagawa. Puro lang lalaki ang nasa utak mo, puro lang pag-ibig ang tumatakbo sa buhay mo. Siya na lang lagi ang ginagawa mong mundo mo. Siya na lang palagi ang ginagawang dahilan ng kaligayahan mo. Kaya kapag nawala siya, hindi ka pinaparamdam, nababalo ka na. Kapag di siya nagre-reply, pag matagal siya mag-message, para bang nasisiraan ka na. Dahil sa kanya lang umiikot ang lahat sa'yo. Ka-inspired, wag ganon. Bababa ang tingin ng partner mo sa'yo kapag pinakita mo sa kanya na sa kanya lang umiikot palagi ang buhay mo. Ipakita mo sa kanya na kaya mo magpaka-busy. Di ka mabilis mag-reply. Dapat nakikita niyang masaya ka kasama ang iba. Sa ginagawa mo, maligaya ka. Mag-post ka sa social media upang siguradong makita niya ang kaligayahan mo sa ibang bagay o sa ibang tao. At sigurado ko ka-inspired, mapapaisip yan. Magiging mahalaga ka. Makakaramdam siya ng takot at mayroong pagkainggit sa iba. At siya ay maghahabol ng atensyon mo, ng focus mo. Habulin niya muli ang validation mo. Talaga namang ka-inspired, maghahabol siya sa'yo. Kakaisip niya sa'yo, di niya napapansin na mas lalo ka na muling nagiging mahalaga tulad ng dati. Ka-inspired, huwag lang kayong laging magparamdam. Mag-post ka minsan sa social media ng mga positibong bagay na pinapakita mo sa kanya na hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Hindi lang siya ang dahilan ng kaligayahan mo. Maging masaya ka sa buhay mo. Magpaka-busy ka. Gawin mo ang pangarap mo, abutin mo ang ambisyon mo. Ang lalaki nandyan lang yan.
mamahalin at papahalagahan ka niyan kung nakikita niya na hindi lang sa kanya nakapokus ang buhay mo at nagpapaka-high value ka sa ibang bagay tulad sa pangarap mo. Ka-inspire siya sa mga sikreto upang ang partner mo o sino man lalaking mahal mo ay mabaliw sa'yo, maghabol sa'yo kahit sa message. Dahil kakamustahin ka niyan at laging maglalambing sa'yo yan. Laging magdedemand ng oras mo yan. Palaging makikipag-usap sa'yo yan upang makasigurado siya na hindi mo siya makalimutan at magdulot pa rin siya ng kaligayahan sa'yo, ka-inspire. At ang pangatlong sikreto mga ka-inspire para maghabol ang isang lalaki sa message, tagalan ng pag-reply ng pangatlo ka-inspire. O mga ka-inspire, sa pinakasikreto upang ang partner mo ay isipin ka, maalala ka, at makaramdam ng takot tungkol sa'yo at makita ang halaga mo, maramdaman na mahal ka niya. Opo mga ka-inspire, sabi ng iba ka-inspire, ang OA naman, tatagalan ko lang pag-reply, ganyan na. Eh kung consistent kang ganyan, diba? Kung sabi natin talagang medyo matagal kang mag-reply, eh sigurado ako isipin ka niyan. Alam niyo mga ka-inspire, minsan akala natin o akala ng partner natin, hindi ka na niya sobrang mahal. Akala ng boyfriend mo, akala ng asawa mo, hindi ka na ganun kahalaga. Kasi, kampante na siya. Alam niya na nandiyan ka lang. At lagi ka naghahabol sa kanya. Alam niyang baliw na baliw ka sa kanya. At alam niyang wala na siyang dapat panghabulin sa'yo. Alam niyang dapat wala siyang pangamba. Oo, okay naman yon, tama yon na pinagkakatiwalaan ng partner mo. Pero ang hindi maganda, yung masyado siyang maging panatag, na tipong hindi ka na niya masyadong pinapahalagaan dahil ang alam niya ay ikaw ay baliw na baliw sa kanya. Ka-inspired, paminsan-minsan. Kaya nga pala yung sinasabi sa inyo, dapat nagpapaka-busy ka. Dapat meron kang pinagkakabalahan ginagawa. Hindi yung ang ginagawa mo lang ay mag-antay ng message niya, tapos makipag-usap sa kanya maghapon, magdamag, yung iba napupuyat pa kakausap. Dapat merong limitasyon, dapat merong balance, dapat may schedule, dapat hindi sobrang pag-uusap, dapat hindi palagi nagpaparamdam, dapat nagtitira ka ng pagiging sabi natin ng mystery tungkol sa pagkatao mo. Yung tipong sabihin natin mag-gunate ka ng maaga, o kaya sabihin natin hindi ka lagi nagpaparamdam, hindi ka lagi nagsisend ng chat, ng text, minsan matagal ka nga mag-reply. Napakahalaga na sa isang relasyon ka-inspired ay napapanatili nyo ang mystery at ang challenge. Dahil kapag yung dalawang nawala, yung pagiging mysterious mo at hindi na challenge ang boyfriend mo o ang asawa mo sa'yo, siguradong magsasawa sa'yo yan. Maghahanap yan ng iba at makipagpalit ka pa. Kaya nga ayokong maghabol kayo eh. Kaya nga ayokong ipakita niyong sobrang baliw kayo eh. Kasi hindi na siya matcha-challenge sa'yo. Easy to get ka na. Tapos mawawala pa yung pagiging mysterious mo. Kasi nga, message ka ng message, text ka ng text, chat ka ng chat. Paano magkakaroon yung partner mo ng pagkakataon na maisip ka, maalala ka, ma-curious tungkol sa'yo kung anong ginagawa mo, mag-wonder kung ano bang tumatakbo sa utak at puso mo. Hindi yung masyado siyang mayabang ngayon, mataas ang pride niya, kasi pinagtapos yung iba nga, pinagyayabang pa. Hindi ko lolokohin yan, mahal na mahal ako niya. Tingnan nyo, tagtag ako ng chat oh. Tingnan nyo, tagtatanong na naman kung nasaan ako. Baliw na baliw sa akin yung babae na yan. Yung iba gumaganon pa. Tingnan nyo, hindi natatakot. At yung mga ganong klaseng kumpiyansa, yun yung mga nambababae. Yun yung mga sabi nating hindi takot gumawa ng mali sa isang relasyon. Kasi alam niya, yung partner niya ay kaya niyang paikutin sa kanyang mga kamay. Kaya niyang bilugin ang ulo at kaya niyang bula-bulahin at paniwalain. Kasi pinapakita mo, natatanga-tanga ka sa kanya. Masyado kang marupok at martir ka, ka-inspired. Huwag kang ganyan. Upang ang partner mo ay hindi ka baliwalain at talaga namang hindi ka lapas-tanganin, pahalagahan ka, mahalin ka sa mga sikreto upang siya ay maghabol sa iyo. Dapat ipakita mo na meron kang pinagkakabalahan. High value ka. Medyo matagal kang mag-reply dapat paminsan-minsan upang ikaw ang tumakbo sa utak niya. Kahit sino pang kausap niya, sino pang makita niya, ikaw pa rin ang number 1 sa puso niya. Bakit? Sapagkat ikaw nga ang tumatakbo sa isip niya. Dahil iniisip niya, bakit ang tagal mong mag-reply? Bakit wala ka pang message? Ikaw pa rin ang mamahalin niya at maghahabol siya sa'yo. Maghihintay siya sa'yo. Ka-inspire.
At ang pang-apat na sikreto mga ka-inspired para maghabol ang lalaki sa message, gamitin ng no contact rule lang medyo matagal. Ilang pang-apat ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, paminsan-minsan dapat ginagamit talaga ang no contact rule. Diba? Lalo na kapag hindi kayo masyadong okay. O kaya naman, binabaliwala na kayo, tinitiis, sinasaktan, pinaglololoko na kayo, at hindi na rin siya nagpaparamdam sa'yo. Diba? Dapat ginagamit nyo rin yan paminsan-minsan. Kahit ikaw na bahala, medyo matagal o ano lang, basta yung ano na siya, nagpaparamdam na, nagsusorry na, mga ganyang example, mga ganyang dahilan para reply mo na siya. Yung tipong naghahabol na siya, nanunuyo na, yan, para makapag-usap kayo. Pero kung hindi pa ganyan, sobra-sobra na sa'yo, at talaga namang parabang di na siya nagpapahalaga sa'yo, paminsan-minsan gamitin mong no contact rule. Kasi, ganyan makikita ang halaga mo talaga. Kapag hindi ka kumukontak, pag wala kang paramdam, wala siyang balita sa'yo, wala siyang sabihin nating idea kung anong ginagawa mo, nakikurious siya kung ano ba ang mga pinaggagawa mo, bakit di ka nagre-reply, bakit ang tagal mo mag-message, nung nakarang araw, pinatagtag mo siya ng chat, panay call mo, panay text mo, biglang ngayong araw na to, tumigil ka, nawala ka lang bang load, o talaga bang kinalimutan mo na siya? Diba? Mapapaisip yung lalaki sa'yo at hindi niya nahalata sa kanyang sarili, sa subconscious mind niya at talagang sa kalooban ng puso niya na unti-unting bumubunga muli ang pagmamahal niya sa'yo. Diba? Alam niyo mga ka-inspired, ganito lang yan eh. Diba? Ganito lang yan, ka-inspired. Sabihin natin, hindi ka ba niya papahalagahan? Ikaw nga yung umuubos ng oras niya, kakaisip niya sa'yo. Hindi ba siya maghahabol, nag-i-invest siya ng pag-iisip niya sa'yo? Dahil nga, hindi ka kumukontak sa kanya, hindi ka nagpaparamdam. Hindi ba siya bababa ang pride niya? Hindi ba bababa ang pride niya? Wala nga siyang balita sa'yo. Gusto ka nga niyang makausap. Gusto niya nga magtanong sa'yo kung bakit bigla ka naging ganyan. Sa tingin mo ba, mas pipiliin niya pang itaas ang pride niya? Malamang, bababa ang pride niya. Diba? Yayabang pa ba siya? Magiging mayabang pa ba siya? Unti-unti, namimiss ka na niya. Di niya lang pinapahalata kasi lalaki siya. Kasi kunwari, brusko siya. Pero totoo sa loob niya, sana mag-reply ka na. Sana mag-message ka na. Yun ang iniisip niya. Di niya lang sinasabi, di niya lang pinapahalata. Diba? Kaya nga kayo, kapag sumusobra na ang partner nyo sa inyo, or palagi na lang kayo nag-aaway, manahimik ka na lang muna. Huwag mo siyang patulan, at huwag ka na lang ding makipag-away. Yun ang pinaka-the best. Kaysa makipag-away ka, manahimik ka na lang. Huwag ka magparamdam muna, upang makapag-relax ka din, at mapaisip siya. Diba? Doon, magiging okay pa kayo. Yung iba kasi sa inyo, karamihan sa inyo, halos lahat kayo, nakikipag-away talaga. Kasi ang babae ay emosyonal. Kayo mga babae ay masyadong emosyonal. Kaya nga, di ba may kasabihan, walang mananalo sa inyo. Kapag ang lalaki ang nakabungangaan nyo, hindi mananalo talaga. Kasi nga, masyadong emosyonal. At wala rin kayo pinapakinggan. Pero pigilan nyo ang sarili nyo. Magpaka-matured kayo. Disiplinahin yung sarili nyo. Kung emosyonal ka, pilitin mo lumayo ka agad, manahimik ka agad, huwag magparamdam. Kasi pag di mo pinigilan ang emosyon mo, mag-aaway lang kayo, mas lalong iisipin niyang hindi ka na niya mahal, at ipagpapalit niya sa iba. Pag bumaba ng emosyon mo, doon ka magsisisi, ka-inspired. Hayaan mo ka-inspired na kapag siya ay sobra na sa'yo, ay mag-no contact ka muna upang siya ay makapag-relax, bumaba ang emosyon niya, maging bumalik ang logic niya, maging matalino siya, mapaisip siya, at makita niya ang halaga mo, at talaga makita niya rin ang mga pagkakamali niya sa'yo. Bigyan mo siya ng pagkakataon na magmuni-muni, bigyan mo siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip, bigyan mo siya ng pagkakataon na mapag-isa, upang makita niya lahat, maisip niya lahat, maramdaman niya muli ang halaga mo. Mamiss ka niya, at siya ang maghabol sa'yo, lalong-lalo na sa message, dahil nag-no contact ka sa kanya, ka-inspired. At ang panglimang sikreto mga ka-inspired para maghabol ang isang lalaki sa message,
huwag mo na mag-focus sa cellphone mo. Yan ang palima kayo inspired. Alam nyo mga ka-inspired, kaya kayo nababalaw sa lalaki, kaya kayo ay talaga namang natitimang, diba? O para kayong mga ewan dyan. Palagi kasi nakapokus sa cellphone mo. Di ba wala ka bang ibang pwedeng pagkakabalahan? Maghugas ng plato, maglaba, maglinis ng bahay, o sabihin natin mag-ehersisyo, mag-exercise, mag-workout, sabihin natin matulog ka, o kaya naman sabihin natin makipag-banding ka sa mga kapatid, magulang o kaibigan mo, lumabas ka kasama mga malalapit mo sa buhay at magpakasaya ka. Hindi lagi ka nakapokus sa cellphone mo, kaya naman hindi mo mapigilan yung daliri mo na palaging magparamdam o mag-message sa kanya. Dahilan kung bakit nagiging low value ka lalo sa partner mo at siya ay hindi naghahabol sa'yo at nakikita niya ang kanyang sarili bilang high value dahil sinasamba mo siya at nababaliw ka sa kanya dahil ka nagpaparamdam sa kanya. Dahilan kung bakit yung lalaki ay nakikita na talaga namang feeling niya na hindi ka para sa kanya. Napakahirap na sitwasyon yon. Makipagpalit ka sa iba or makipaghiwalay siya sa iyo. Kaya naman ka-inspired, huwag kang laging mag-focus sa cellphone mo, huwag kang laging hintay sa kanya, huwag mo siyang palaging isipin. Pilitin mo na ang utak mo ay focus ibang bagay. Manalangin ka at magpakapositibo ka. Paglibang ka, lumapit ka sa mga kaibigan mo, lumapit ka sa Panginoon, makipagbanding ka sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, upang malibang ka, upang hindi siya lagi ang tumatakbo sa utak mo. Tulungan mo ang sarili mo upang hindi ka mabaliw. Tulungan mo ang sarili mo upang makalaban ka. Tulungan mo ang sarili mo upang siya ay magkaroon ng pagkakataon na isipin ka. Huwag kang lagi mag-focus sa cellphone mo upang di ka lagi magparamdam sa kanya, upang magawa mo ang no contact rule, upang makapag-isip ka, makapag-relax ka, at upang makita niya ang halaga mo, upang mapaisip yan sa'yo, at upang siya ay maghabol o mabaliw sa'yo sa message. Kakamustahin ka niya at makikipag-ayos siyang katagalan sa'yo. Ka-inspire. Sa Max Pagdilin po na maraming salamat mga ka-inspire sa pagtapos ng vlog nito. Hindi pong kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga ka-inspire at click nyo na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong i-upload na video. At sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, ay pakimalis lang po ako sa aking Facebook, pakichat ako at ako mismo ang makakausap ninyo. Maraming salamat mga ka-inspire, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!